$700. Iyan lang ang halaga ng 10 taon nating pagsasama, Elena. Huwag kang umarte na parang biktima. Dahil sa totoo lang, nakakasawa na ang mukha mong laging pagod. Habang hinahanda ni Elena ang paboritong adobo ng asawa para sa kanilang anniversary, isang pirasong papel at isang malamig na maleta ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng rangya, itinapon siya sa kalsada na parang basura. Pero sa likod ng bawat luhang pumatak, may isang lihim na kayamanan siyang matutuklasan. Isang kayamanang magpapabagsak sa imperyo ng nagkanulo sa kanya. Sino ang huling tatawa kapag ang isang ina na wala nang matatalo ay nagsimulang lumaban? Abangan ang muling pagbangon mula sa abo. $700. Iyan lang ang halaga ng 10 taon nating pagsasama, Elena. Huwag mo nang hintaying kaladkarin pa kita palabas ng bahay na ito dahil sa totoo lang nakakasuka na ang makita ang pagmumukha mong akala mo ay laging biktima. Ang boses ni Garrett ay parang hapit na kwerdas ng gitara. Matalim, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Binitawan niya ang mga salitang iyon habang pabalibag na inilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang puting papel sa loob nito ay tila isang hatol ng kamatayan na nakabalot sa pormalidad ng batas. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Elena ay mahigpit na nakahawak sa sandok. Katatapos lang niyang iplating ang paboritong chicken adobo ni Garrett, ang ulam na pinaghirapan niyang lutuin ng 3 oras para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang bango ng tuyo, suka at bawang na dating sumasagisag sa init ng kanilang tahanan ay biglang naging mapait sa kanyang pangamoy. Suot pa niya ang apron na may burda ng kanilang mga inisyal, isang regalo na siya mismo ang gumawa noong nakaraang taon. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang sandok. Ang pagtama ng metal sa gilid ng porselanang plato ay lumikha ng isang matunog na kalansing na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Hindi siya makahinga. Tila may isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Garrett, anong ibig sabihin nito? Ang tanging naisatinig niya, bagaman alam na ng kanyang puso ang sagot. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Halos isang bulong na lamang na nilalamon ng hangin. It's a divorce settlement, Elena. Huwag tayong maglokohan. Alam nating dalawa na matagal nang patay ang pagsasama natin. I want a new life and unfortunately, you are not part of it. Sagot ni Garrett habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin, na tila ba ang pagtatapon sa kanyang asawa ay kasing simple lang ng pagpapalit ng maruming damit. Hindi pa man nakakabawi si Elena mula sa unang sampal ng katotohanan. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan, si Doña Remedios. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa hardwood ay parang bawat hakbang ng isang sundalo. Sa kanyang mukha ay mababakas ang isang ngising puno ng panunuya. Tanggapin mo na ang $700 na yan, Elena. Sa totoo lang, sobra-sobra pa yan para sa isang babaeng wala namang ibang alam gawin, kundi ang magluto at maglinis ng bahay. Isipin mo na lang na bayad yan sa serbisyo mo sa amin sa loob ng 10 taon, wika ng matanda habang hinihimas ang kanyang perlas na kwintas. Huwag mong isipin na may makukuha ka pa sa mga ari-arian ni Garrett. Everything is under my name or the company's. You came here with nothing and you will leave with nothing. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay parang mga karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Elena. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal. Naramdaman ni Elena ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang marangyang chandelier sa kanilang dining room ay tila umiikot. Napakapit siya sa sandalan ng upuan upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Naalala niya ang lahat. Ang mga gabing hindi siya natutulog para alagaan si Garrett noong nagsisimula pa lang ito sa negosyo. Ang mga sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa sariling pangarap para maging pundasyon ng lalaking ito.
At ngayon, matapos siyang pakinabangan at makuha ang lahat ng suportang kailangan, itatapon siya na parang basahang wala ng silbi. May anak tayo, Garrett. Si Lulu. Paano si Lulu? Ang tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng pait. Ang $700 ay para sa inyong dalawa. Sapat na yon para sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hahayaan na magutom ang anak ko. Pero hindi mo na siya pwedeng palakihin sa karangyaan na hindi mo naman kayang bayaran. Walang emosyong sagot ni Garrett. Sa itaas ng hagdan, isang maliit na figura ang nakatayo. Si Lulu, ang 6 na taong gulang nilang anak, ay nakayakap sa kanyang lumang manika. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang pinapanood ang pagkawasak ng mundong kanyang kinagisnan. Nang makita ni Elena ang anak, doon lamang pumatak ang unang luha. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit at sakit para sa bata. Lumayas na kayo. Ngayon din, ang huling utos ni Doña Remedios. May mga tao nang darating para kunin ang mga gamit na hindi naman sa inyo. Iwanan mo ang susi sa mesa. Lumakad si Elena patungo sa hagdan. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Binuhat niya si Lulu na nagsimula nang humikbi sa kanyang balikat. Wala siyang dinala, kundi ang isang lumang maleta na naglalaman ng ilang pirasong damit nila at ang paboritong kumot ng anak. Habang palabas sila ng gate, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hindi ito malakas, pero ang bawat patak ay tila nanunuot sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan. Ang malaking gate ng mansyon na dati niyang tinawag na tahanan ay sumara ng may tunog ng bakal na naglalapat. Isang pinal na hatol na wala na siyang babalikan. Nakatayo si Elena sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap si Lulu sa ilalim ng isang waiting shed. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang kumakapit sa kanilang mga buto. Tiningnan niya ang $700 sa kanyang pitaka, ang halaga ng kanyang dangal, ang halaga ng kanyang pag-ibig, at ang tanging pag-asa niya para sa kinabukasan. Sa gitna ng kadiliman at sa gitna ng kanyang pagkasira, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Hanggang kailan mo titiisin ang ganitong klaseng pait, Elena? At sa pagkakataong wala ka ng kahit ano, ano pa ang matitira sa'yo bukod sa galit na unti-unting sumisibol sa iyong puso? Ang bawat barya ay tila may bigat ng 1,000 gunita at sa bawat pagbitaw ni Elena ng pera, nararamdaman niyang unti-unting nauubos ang kanyang hininga. Ang $700 na itinapon sa kanya ni Garrett ay hindi lamang papel. Ito ang nagsisilbing manipis na pader sa pagitan nila ni Lulu at ng ganap na pagkagutom. Matapos ang 3 araw na palakad-lakad sa ilalim ng init ng araw at pabugso-bugsong ulan, napadpad sila sa isang maliit na paupahan sa gilid ng riles ng tren. Ang silid ay halos kasing laki lamang ng walk-in closet ni Garrett sa kanilang dating mansyon. Ang amoy ng luma at mamasamasang kahoy ay humahalo sa usok mula sa mga dumadaang sasakyan. Dito ang katahimikan ay isang luho na hindi nila kayang bayaran dahil sa bawat ilang minuto, ang malakas na pagyanig ng lupa at ang nakabibinging dagundong ng dumarating na tren ay nagpapaalala kay Elena kung gaano na siya kalayo sa dati niyang buhay. Mommy, bakit po tayo narito? Ayoko po rito, madilim at maingay. Ang mahinang reklamo ni Lulu habang nakakapit sa laylayan ng damit ni Elena. Ang mga mata ng bata na dati ay laging nagniningning sa tuwa ay puno na ngayon ng kalituhan at puyat. Sandali lang tayo rito, anak. Parang camping lang ito, di ba? Isang malaking adventure. Pagsisinungaling ni Elena, bagaman ang kanyang sariling puso ay dinudurog ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hinaplos niya ang buhok ng anak, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob ng 1 linggo, sinubukan ni Elena na maghanap ng trabaho.
Mula sa pagiging isang lady of the house, hinarap niya ang realidad ng pagiging isang aplikante na walang karanasan sa labas ng tahanan sa loob ng 10 taon. Pasensya na, Mrs. De La Vega, pero overqualified ka sa pagiging clerk at wala ka namang sapat na technical skills para sa ibang posisyon. At 10 taon kang walang trabaho, baka mahirapan kang makasabay sa bilis ng opisina. Ang paulit-ulit na salitang naririnig niya mula sa mga HR manager na hindi man lang nag-abalang tingnan ang kanyang mga mata. Sa bawat paglabas niya sa mga dambuhalang gusali ng Makati, nararamdaman ni Elena na tila siya ay nagiging invisible. Isang anino na hindi na pinapansin ng mundong dati ay kumikilala sa kanya. Isang hapon, sa gitna ng siksikan at mainit na palengke, muling nagtagpo ang landas ng nakaraan at ng kanyang masaklap na kasalukuyan. Habang maingat na namimili si Elena ng 2 pirasong itlog at isang takal ng bigas, isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng kalsada. Bumaba roon si Doña Remedios, suot ang kanyang mamahaling bestido at may payong na hawak ng kanyang alalay. Nagkatinginan sila. Ang hangin ay tila naging yelo sa pagitan ng 2 babae. "Oh, look who's here!" Ang aking dating manugang namimili sa ganitong klaseng lugar. Ang malakas na boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw, sapat na para lumingon ang mga tao sa paligid. "Sabi ko naman sa'yo, Elena, ang $700 ay malaking halaga kung alam mo lang gamitin. Pero mukhang pati sa pagtitipid ay wala kang alam. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka ng squatter." "Hindi ako narito para makipagtalo sa inyo, madam." Ang mahinahong sagot ni Elena, kahit na ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad sa tindi ng pagtitimpi. "Ginagawa ko ang lahat para sa anak ko." "Anak mo? O baka ginagamit mo lang ang bata para kaawaan ka?" "Huwag kang mag-alala. Nakita ko ang mga pictures ni Garrett at ng kanyang bagong fiancé. Napakaganda at napakayaman. Soon, Lulu will have a real mother who can provide everything, not just someone who lives beside the train tracks." Ang huling hirit ng matanda bago ito tumalikod at sumakay muli sa sasakyan na nag-iwan ng usok na tumama sa mukha ni Elena. Pag-uwi sa kanilang maliit na silid, ang tanging pagkain nila ay isang pirasong tinapay na nabili ni Elena sa bakery sa kanto. Hinati niya ito sa 2, ngunit ang mas malaking bahagi ay ibinigay niya kay Lulu. "Mommy, bakit hindi ka kumakain? Hati tayo," sabi ni Lulu. Habang iniaabot ang kalahati ng tinapay, pinilit ni Elena na ngumiti, kahit na ang kanyang sikmura ay kumukulo na sa gutom. "Busog na si Mommy, anak. Marami akong kinain sa opisina kanina habang nag-a-apply ako. Ubusin mo yan para lumakas ka, ha?" Isang malaking kasinungalingan, ngunit ito ang tanging paraan para hindi makita ng anak ang kanyang kahinaan. Hinalikan niya ang noo ni Lulu at pinanood itong kumain sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Sa sandaling iyon, napansin ni Elena mula sa maliit na bintana ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Hindi ito pamilyar sa lugar na yon at tila kanina pa ito naroon, nakamasid sa bawat galaw nila. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May nagmamasid ba sa kanila? O bahagi lamang ito ng kanyang namumuong paranoia dahil sa takot? Bago pa man niya masagot ang sariling katanungan, ang lumang cellphone ni Elena na nasa ibabaw ng mesa ay biglang tumunog. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Nang sagutin niya ito, ang boses ng kanilang kapitbahay na si Aling Rosa ang bumungad sa kanya, puno ng pag-aalala at kaba. "Elena, Elena, nasaan ka? Si Lulu, nawalan ng malay dito sa labas habang hinihintay ka. Napakataas ng lagnat niya. Dinala namin siya sa emergency room ng pampublikong ospital." Ang tinapay na hawak ni Elena ay nahulog sa sahig. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Wala siyang pera. Ang huling barya sa kanyang pitake ay sapat na lamang para sa pamasahe bukas. Paano ang kanyang anak?
Paano ang buhay na unti-unti nang kinukuha sa kanya. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang mabilis na lumalabas ng silid. Hindi alintana ang dilim at ang paparating na dagundong ng tren na tila sumasabay sa kanyang pagsigaw ng pangalan ng anak sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kaya, ang pagtakbo ni Elena sa gitna ng dilim ay parang isang walang katapusang bangungot. Ang bawat hakbang niya sa maputik na eskinita patungo sa pampublikong ospital ay sinasabayan ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang emergency room, sinalubong siya ng amoy ng alkohol, pawis, at pinagsamang desperasyon ng mga taong pilit na kumakapit sa buhay. Nakita niya si Lulu na nakahiga sa isang manipis na higaan sa pasilyo, namumutla at balot ng pawis habang walang malay. Ayon sa doktor, kailangan agad ng malakas na antibiotics upang bumaba ang lagnat ng bata. Isang gamot na hindi sakop ng libreng serbisyo ng ospital. Nagkakahalaga ito ng 2,000 piso. Tiningnan ni Elena ang kanyang pitaka. Mga barya na lamang ang natitira. Wala siyang mahihiraman. Wala siyang malalapitan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang mensahe ang dumating sa kanyang lumang telepono mula sa isang manpower agency na pinag-applyan niya noong nakaraang araw. Kailangan nila ng agarang kapalit para sa night shift na tagalinis sa isang sikat na corporate building. Ang bayad, sapat na sapat para sa gamot ng kanyang anak, ibibigay agad pagkatapos ng shift. Walang pag-aalinlangan, inihabilin niya si Lulu kay Aling Rosa na nagboluntaryong magbantay. Hinalikan niya ang mainit na noo ng anak, nangangakong babalik siyang may dalang lunas. Ilang oras makalipas, suot ang isang maluwag na uniforme at hawak ang mga panlinis, naglalakad si Elena sa loob ng mga pasilyong gawa sa salamin at marmol. Ang gusaling ito ay kasing lamig at kasing tigas ng mundo na nagtaboy sa kanya. Habang inililigpit niya ang mga gamit patungo sa executive floor, pumasok siya sa isang pribadong elevator. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang mga pinto ng bakal, isang lalaki na nakasuot ng mamahaling itim na suit ang mabilis na pumasok. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng elevator, kasunod ng isang marahas na pagyanig bago ito tuluyang huminto sa paggalaw. Nakulong sila dahil sa panandaliang pagkawala ng kuryente. Napansin ni Elena ang mabilis na pagbabago sa kasama niya. Ang lalaki ay napasandal sa pader ng elevator, unti-unting dumudulas pababa hanggang sa mapaupo ito sa malamig na sahig. Ang kanyang paghinga ay mabigat, putol-putol, at tila isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Mahigpit niyang hinihila ang kanyang kurbata na para bang sinasakal siya nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot, nakatitig sa kawalan. Isang malinaw na panic attack. Nalimutan ni Elena ang sariling pagod at pangamba. Mabilis niyang binitawan ang kanyang hawak na mop at lumuhod sa harap ng estranghero. Hindi niya nakita ang isang bilyonaryo o isang makapangyarihang tao. Ang nakita niya ay isang kaluluwang nangangailangan ng saklolo. "Sir, tumingin ka sa akin. Sundan mo ang paghinga ko." Ang malumanay, ngunit matatag na utos ni Elena. Hinawakan niya ang malamig at nanginginig na mga kamay ng lalaki. Ngunit patuloy pa rin ang paghagulhol ng hininga nito, hindi makawala sa sariling kulungan ng isip. Upang mapakalma ito, ginamit ni Elena ang tanging paraan na alam niya, ang paraang ginagamit niya kapag binabangungot ang kanyang anak sa gitna ng gabi. Dahan-dahan, nagsimulang humimig si Elena ng isang lumang oyayi. Ang kanyang boses ay malambot, pumailan lang sa maliit at madilim na espasyo. Ang simpleng himig ng pag-ibig at kalinga ng isang ina ay unti-unting bumasag sa pader ng takot na bumabalot sa lalaki. Sa bawat pag-awit ni Elena, nagsimulang sumabay ang paghinga ng lalaki. Ang paninigas ng kanyang mga balikat ay lumuwag at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay dahan-dahang huminto. Nakatitig lamang siya sa mga mata ni Elena na parang nakatagpo siya ng isang anghel
sa gitna ng kanyang sariling impyerno. Nang muling bumalik ang kuryente at bumukas ang mga pinto ng elevator, mabilis na tumayo ang lalaki, inayos ang sarili, at humugot ng isang makapal na bungkus ng dolyar mula sa kanyang pitaka. Inabot niya ito kay Elena nang hindi man lang nagtatanong ng kanyang pangalan. Isang tahimik na paraan ng pagbabayad upang takpan ang kahinaang nakita ng isang hamak na tagalinis. Tiningnan ni Elena ang pera. Kailangan niya ito. Sapat na sapat ito para hindi na siya muling mamroblema sa ospital. Ngunit nang makita niya ang malamig na pamamaraan ng lalaki, umiral ang dangal na kailanman ay hindi nakuha ni Garrett mula sa kanya. Marahang itinulak ni Elena ang kamay ng lalaki pabalik. Hindi lahat ng tulong ay may presyo, Ginoo. May sahod ako sa paglilinis ko ngayong gabi. At iyon lamang ang tatanggapin ko, mag-ingat ka. Tumalikod si Elena at naglakad palayo. Iniiwan ang lalaking nakatayo at manghang-mangha sa kanyang ginawa. Kinaumagahan, matapos mabili ang gamot at makitang bumaba na ang lagnat ni Lulu, nakaupo si Elena sa labas ng emergency room. Hinawakan niya ang ID lace na binigay ng ahensya kagabi para ibalik sana. Nakasulat doon ang pangalan ng kumpanyang nilinis niya, Alcantara Tech Holdings, pagmamay-ari ni Julian Alcantara. Kumunot ang noo ni Elena. Ang pangalang Alcantara ay madalas niyang makita sa mga palihim na dokumento na palaging itinatago ni Garrett sa kanilang dating bahay. Bakit konektado ang kanyang dating asawa sa lalaking iniligtas niya kagabi? Bago pa man niya mapagdugtong ang mga detalye, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw na tumatama sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, isang lalaking nakasuot ng itim na suit, ang pamilyar na bulto ng tao mula sa itim na sasakyan na nagmamasid sa kanila sa riles kahapon, ang nakatayo sa kanyang harapan. Walang imik na inabot ng lalaki ang isang makapal at selyadong sobrang itim. Nang buksan ito ni Elena, walang laman na pera. Isang pirasong puting papel lamang na may nakasulat na isang mensahe gamit ang eleganteng tinta. Magkita tayo sa opisina ko bukas ng umaga. Julian Alcantara. Hindi pera ang kailangan mo, Elena. Ang kailangan mo ay hustisya at ang pagkakataong muling tignan ang sarili sa salamin ng walang bahid ng kahihiyan na ipinataw sa iyo ng ibang tao. Ang mga salitang iyon ni Julian Alcantara ay tumagos sa puso ni Elena. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya noon. Nakatayo siya sa gitna ng napakalawak na opisina sa pinakatuktok ng gusali. Sa labas ng dambuhalang bintanang salamin, ang buong lungsod ay tila maliliit na laruan lamang. Ngunit sa loob ng silid na ito, nararamdaman ni Elena na siya ang pinakamaliit sa lahat. Ang kanyang suot na kupasing blusa at pantalon ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng silid na puno ng mamahaling gamit at amoy ng tagumpay. Humakbang palapit si Julian. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, malayo sa nanghihinang lalaki na nakita ni Elena sa elevator noong nakaraang gabi. Ngunit sa likod ng kanyang matatalim na mata, may bakas pa rin ng pasasalamat na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Bakit po ako narito, sir? Hindi po ako kabilang sa mundong ito. Ang mahinang tugon ni Elena, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang luma at tistis na bag. Dahil ikaw ang unang taong hindi tumingin sa akin bilang isang pitaka, kundi bilang isang tao. Diretsahang sagot ni Julian. Gusto kitang kunin bilang aking personal executive assistant. Ngunit higit pa roon, gusto kong ikaw ang mamahala sa aking kalusugan at personal na schedule. Hindi ako nagtitiwala sa mga doktor na binabayaran ko, pero nagtitiwala ako sa boses na nagligtas sa akin sa dilim. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Sir, ang tanging alam ko lang gawin ay mag-alaga ng pamilya at maglinis ng bahay. Iyan ang dahilan kung bakit itinapon ako ng asawa ko. Sabi niya, wala akong silbi. Dahan-dahang lumapit si Julian sa kanyang mesa
at kinuha ang isang decolor na folder. Inilatag niya ito sa harap ni Elena. Pagkakita sa unang pahina, tila huminto ang pagtibok ng puso ng babae. Larawan yon ni Garrett, ang kanyang dating asawa, kasama ang isang babaeng nakasuot ng marangyang alahas. Ang babaeng ipinalit sa kanya, ang asawa mo, si Garrett de la Vega, ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon para makuha ang isang malaking kontrata sa kumpanya ko. Malamig na paliwanag ni Julian. Ang hindi niya alam ko ang lahat ng dumi niya. Alam ko kung paano niya itinago ang mga ari-arian niya para iwanan ka sa wala. At ang babaeng kasama niya, siya ang dahilan kung bakit nasira ang dati kong buhay. We are both the victims of the same people, Elena. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Naririnig ni Elena ang sariling mabilis na paghinga. Ang galit na matagal niyang kinulong sa isang sulok ng kanyang puso ay nagsimulang mag-alab. Hindi ito galit na nagnanais pumatay, kundi galit na nagnanais ng katarungan para sa bawat gabing umiyak siya sa tabi ng anak na may sakit. Anong gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay naging mas matatag. Tulungan mo akong pabagsakin sila, maging mga mata at tenga ko sa loob. At kapalit niyon, hindi lamang ang kaligtasan ni Lulu ang ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyo, hamon ni Julian. Bago sumagot, napansin ni Elena na ang kurbata ni Julian ay bahagyang tabingi. Marahil dahil sa pagmamadali nito kanina, nang hindi nag-iisip, humakbang siya palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Sapat na para maramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki at ang bango ng mamahaling pabango nito. Marahan niyang inayos ang kurbata nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa tela. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Julian ay lumambot at tila panandaliang nakalimutan ng mundo ang kanilang magkaibang katayuan. Isang simpleng galaw ng pag-aalaga, ngunit nagdulot ito ng kakaibang kuryente sa pagitan nila. Gagawin ko po para sa anak ko, bulong ni Elena. Paglabas ni Elena sa gusali, ang kanyang isipan ay puno ng mga plano at kaba. Ngunit pagtapak niya sa semento ng parking lot, isang pamilyar na busina ang nagpatindig sa kanyang balahibo. Isang mamahaling sasakyan ang humarang sa kanyang dinaraanan. Bumaba ang salamin nito at lumabas ang mukha ni Garrett. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkasuklam nang makita ang dating asawa na lumabas sa gusali ni Julian Alcantara. Elena? Anong ginagawa mo rito sa opisina ni Mr. Alcantara? Ang pasigaw na tanong ni Garrett habang bumababa siya ng sasakyan. Huwag mong sabihing pati ang pagiging pulubi mo ay ibinibenta mo na sa mga taong tulad niya para lamang makahingi ng awa? Hindi sumagot si Elena. Tumayo siya ng matuwid, mas matangkad kaysa sa dati niyang pagkatao. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik nang makita niya ang babaeng nasa loob ng sasakyan ni Garrett. Ang babaeng may hawak ng mga dokumentong maaaring sumira sa bagong simula na inaalok ni Julian. Hindi mo kailangang maging eksperto sa numero, Elena. Kailangan mo lang maging matalas sa pagkilala ng kasinungalingan at alam kong doon, ikaw ang pinakamagaling. Ang tinig ni Julian ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi habang tinuturuan niya si Elena sa harap ng isang dambuhalang computer screen. Sa loob ng ilang araw, ang opisina ni Julian ay naging silid-aralan para kay Elena. Mula sa paghawak ng mop, ngayon ay natututo na siyang magbasa ng mga financial statement at mag-trace ng mga offshore account. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba ay dahan-dahang nasasanay sa marahang tunog ng pagpindot sa keyboard. Habang tinitingnan ni Elena ang isang spreadsheet na puno ng mga komplikadong numero, biglang tumigil ang kanyang paghinga. Nakita niya ang isang petsa, ang mismong araw ng kanilang ika-10 anibersaryo, ang araw kung kailan siya itinapon ni Garrett. Sa tapat ng petsang yon, may nakatalang transfer ng $3 milyong
patungo sa isang account na nakapangalan sa isang shell company. Naramdaman ni Elena ang pananakit ng kanyang dibdib. Habang nagmamakaawa siya para sa $700 pambili ng gamot ni Lulu, si Garrett ay nagpapasok ng milyon-milyon sa kanyang mga lihim na bulsa. Ang bawat numero sa screen ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang sugatang puso. "Nahanap mo na," bulong ni Julian na nakatayo sa likuran niya. Ramdam ni Elena ang malapit na presensya ng lalaki, ang init ng hininga nito sa kanyang balikat na nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Habang sinasabi niyang wala na kaming pera, habang pinapalayas niya kami dahil wala na raw siyang maibibigay, narito ang lahat. Ang nanginginig na tinig ni Elena ay puno ng pait. Paano niya nagawang paglaruan ang buhay namin ng anak niya? Iyan ang kapangyarihan ng kasakiman, Elena. Pero ngayon, hawak mo na ang ebidensya, ani Julian. Huwag kang iiyak. Itabi mo ang luha mo para sa araw na makikita mo siyang nagmamakaawa. Upang maibsan ang tensyon, dinala ni Julian si Elena sa rooftop ng gusali ng gabing iyon. Ang hangin sa itaas ay sariwa, malayo sa polusyon ng riles ng tren na kinagisnan ni Elena nitong mga nakaraang linggo. Sa gitna ng mga naglalakihang ilaw ng Makati, naglatag si Elena ng isang maliit na plastic na lalagyan na puno ng fishball at isaw na binili niya sa kanto bago pumasok. Si Julian, ang bilyonaryong sanay sa mga 5-star restaurant, ay naupo sa tabi niya sa semento. Kumuha siya ng isang tuhog ng fishball at tila batang nasisiyahan sa simpleng lasa nito. "Alam mo, matagal na akong hindi nakakakain nito," pag-amin ni Julian habang nakatingin sa malayo. "Ang aking asawa noon, laging sinasabi na cheap ang mga ganitong bagay. Nakalimutan ko na kung paano tumawa ng ganito. Ang mga pangarap po ba ay nawawala rin kapag nagkaroon ka na ng maraming pera?" Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. "Hindi sila nawawala, Elena. Natatabunan lang ng mga obligasyon at takot," sagot ni Julian, sabay baling sa kanya. "Anong pangarap mo para sa sarili mo? Hindi para kay Lulu, kundi para kay Elena?" Sandaling natahimik si Elena. "Gusto ko lang maalala kung sino ako bago ako naging asawa ni Garrett. Gusto ko lang mahanap ang babaeng nawala sa loob ng 10 taon. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang uri ng pag-unawa at koneksyon na namuo sa pagitan nila, isang ugnayang hindi kailangan ng salita. Ang marang pagtawa ni Julian habang pinupunasan ni Elena ang mantsa ng sauce sa gilid ng labi nito ay natila nagpahinto sa takbo ng oras. Sa gitna ng digmaang kanilang pinaghahandaan, nakatagpo sila ng isang maliit na isla ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang maalala ni Elena ang isang pangalang nakita niya sa file kanina, Remedios Trust. Isang lihim na account na hindi kay Garrett, kundi kay Doña Remedios. Ang paghihiganti ay hindi lamang palalaban sa asawa, kundi laban sa buong pamilyang yumurak sa kanya. Pagkatapos ng shift, pinilit ni Julian na ihatid si Elena sa kanyang paupahan gamit ang kanyang itim na sedan. Hindi ligtas ang maglakad mag-isa sa ganitong oras, giit ng lalaki. Habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa tapat ng madilim na eskinita malapit sa Riles, nagpasalamat si Elena. "Salamat po sa lahat, Julian." "Anumang oras, Elena." Tugon nito na may kasamang matamis ng ngiti. Ngunit bago pa man tuluyang makababa si Elena, isang biglang liwanag mula sa headlight ng isa pang sasakyan ang tumama sa kanila. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakaparada ang pamilyar na sports car ni Garrett. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, kitang-kita ni Garrett ang pagbaba ni Elena mula sa marangyang sasakyan ni Julian Alcantara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at selos. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang pinapanood ang babaeng itinapon niya na ngayon ay tila rin ang inaalagaan ng isang mas makapangyarihang lalaki.
Hindi pa man nakakahakbang si Elena patungo sa kanyang pintuan, bumukas ang pinto ng sasakyan ni Garrett at lumabas ang lalaki. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kaya pala ang lakas ng loob mong talikuran ang alok ko. Kaninong kama ka ba nagbebenta ng sarili mo para lang makasakay sa ganyang kotse, Elena? Anong klaseng babae ka na ngayon, Elena? Hindi pa natutuyo ang tinta ng ating divorce papers. Heto ka na at nagpapakaladkad sa ibang lalaki? Ang boses ni Garrett ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng eskinita. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitingnan ni Elena ng may buong pagmamahal, ngayon ay puno ng pagkasuklam at isang uri ng selos na nagmumula sa kanyang nasaktang ego. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinapon niya sa kalsada ay nakatayo ngayon sa harap ng isang lalaking masigit pa sa kanya sa lahat ng aspeto. Lalakad sana si Garrett palapit para hablotin ang braso ni Elena, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, ang pinto ng sedan ni Julian ay bumukas nang may marahang tunog ng mekanismo. Lumabas si Julian, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang aura ay nagpaparamdam ng isang panganib na hindi kailangang dumaan sa dahas. Lumayo ka sa kanya, De La Vega. Ang malamig na babala ni Julian. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tila isang pader na humaharang sa pagitan ni Garrett at Elena. At sino ka para utusan ako? Asawa ko pa rin siya sa batas ng Diyos. Ang sagot ni Garrett, kahit nakitang-kita ang panginginig ng kanyang boses sa takot. Ginoo, ikaw na mismo ang nagsabing tinatapon mo na siya? At sa sandaling ipinagtulakan mo siya palabas ng iyong bahay, nawalan ka na ng karapatang diktahan ng kanyang buhay. Tugon ni Julian habang tinititigan si Garrett sa mga mata. Ngayon, umalis ka rito bago ko tawagan ang aking security team para kaladkarin ka palabas ng squatters area na ito. Napahiya at nanggagalayti, bumaling si Garrett kay Elena. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena? Akala mo ba ay sapat na ang pagsama-sama mo sa lalaking yan para mabawi ang lahat? Tandaan mo ito. Nakita ko ang kalagayan mo rito. Ang dumi, ang ingay, ang panganib. Humakbang ng isa si Garrett. Ang kanyang nangisi ay puno ng lason. Bukas na bukas din, ihahain ko ang kaso para bawiin sa'yo si Lulu. Walang huwes na magbibigay ng kustodiya sa isang inang nakatira sa tabi ng rails at may kaduda-dudang moralidad. Kukunin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na siya muling makikita. Tila tumigil ang mundo ni Elena. Ang pangalan ni Lulu ay ang tanging bagay na kayang magpabagsak sa kanyang matatag na kalooban. Naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas masakit pa kaysa sa gutom na tinitiis niya gabi-gabi. Huwag mong idadamay ang anak ko, Garrett. Ang pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Huli na ang lahat para magmakaawa, Elena. Iyan ang presyo ng pagtataksil mo sa alaala natin. Ang huling hirit ni Garrett bago siya pabalibag na pumasok sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot palayo, na nag-iiwan ng alikabok na nagpasinghap kay Elena. Naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ay unti-unting dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ang bawat hikbi niya ay sinasabayan ng malakas na dagundong ng dumarating na tren sa di kalayuan. Dahan-dahang lumapit si Julian at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Elena. Pangako. Pero may pera siya, Julian. May kapangyarihan siya. Hikbi ni Elena. Sino lang ba ako? Isang inang walang maipakita, kundi ang pagmamahal ko? At iyon ang hindi niya kayang bilhin, bulong ni Julian. Mula ngayon, hindi na tayo magtatago. Oras na para simulan ang counter-attack. Pagpasok ni Elena sa kanyang maliit na silid,
Nakita niya si Lulu na mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang kanyang lumang manika. Lumuhod si Elena sa tabi ng anak at hinaplos ang pisngi nito. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw, napansin niya ang isang pirasong papel na dinala ni Garrett at isiningit sa ilalim ng kanilang pinto bago ito umalis kanina. Nang buksan ni Elena ang papel, hindi ito isang legal na dokumento mula sa korte. Ito ay isang imbitasyon sa isang marangyang charity ball na gaganapin sa susunod na linggo. Isang ball kung saan ang pangunahing sponsor ay ang Alcantara Tech Holdings. At sa likod ng card, may nakasulat na mensahe gamit ang sulat kamay ni Doña Remedios. Darating kami rito kasama ang bagong pamilya ni Garrett. Huwag kang magkakamaling magpakita dahil sisiguraduhin kong ang lahat ng tao ay malalaman kung gaano kakababang uri. Imbes na matakot, may kung anong apoy ang nag-alab sa mga mata ni Elena. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit at basag na salamin sa dingding. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Elena na umiyak sa sahig ng kusina. Magkikita tayo roon, Doña Remedios. Bulong ni Elena sa sarili. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang magluluto para sa inyo. Isang baliwang hindi karapat-dapat maging ina at sisiguraduhin kong iyan ang tingin ng mundo sa iyo, Elena. Ang boses ni Doña Remedios ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng kanyang marangyang sala. Habang humihigop siya ng tsaa mula sa porselanang tasa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang litrato ni Elena na palihim na kinuha ng kanyang mga tauhan. Isang larawan ni Elena na umiiyak sa gilid ng riles ng tren, mukhang pagod, gusot ang damit, at tila nawawala sa sarili. Sa tabi niya, si Garrett ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, kundi isang malamig na determinasyon na burahin ang anumang alaala ng kanyang pagkakamali. Gagamitin natin ang charity ball na ito para ipahiya siya sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa negosyo. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ipakikita natin sa mga social worker at sa korte na ang isang inang nakatira sa ganyang dumi at nakikipagsabwatan sa mga lalaking tulad ni Alcantara ay walang moralidad. Lulu deserves a better life and that life starts with us, not with that beggar. Habang nagpaplano ang mga De La Vega sa loob ng kanilang malamig at gintong hawla, si Elena naman ay nasa loob ng isang tila bagong mundo. Sa loob ng isang linggo, bago ang nasabing pagtitipon, hindi lamang ang isip ni Elena ang hinubog ni Julian, kundi pati ang kanyang buong pagkatao. Dinala siya ni Julian sa isang tagong atelier ng isang sikat na designer, isang lugar na malayo sa ingay ng kalsada at amoy ng usok. Hindi ko po kayang isuot ang mga ganitong klaseng damit, Julian, bulong ni Elena habang nakatitig sa isang itim na gown na tila gawa sa mga hibla ng gabi at mga bituin. Pakiramdam ko ay nagpapanggap lang ako. Lumapit si Julian sa kanya. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nakatayo sa likuran ni Elena. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng babae. Ang damit ay tela lamang, Elena. Ang nagbibigay ng halaga rito ay ang babaeng nagdadala nito. Ang nakikita mo sa salamin ay hindi isang impostor. Ang nakikita mo ay ang babaeng pinilit nilang itago sa loob ng 10 taon. Isang babaeng matapang, marangal, at higit sa lahat, isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay napuno ng isang kakaibang tensyon. Ang titig ni Julian ay tila naglalago sa kaluluwa ni Elena. Binubura ang bawat salitang mapait na ibinato sa kanya ni Garrett. Ang nabuo ng marahang ayusin ni Julian ang isang hibla ng buhok ni Elena na humarang sa kanyang mukha. Walang salita, ngunit ang bawat pagdampi ng hangin at ang init ng kanilang malapit na distansya ay nagsasalita ng isang pangakong hindi kailanman mababali. Ngunit ang dilim ay hindi pa rin tuluyang lumilisan. Habang naghahanda si Elena, ang balita tungkol sa kanyang kaduda-dudang moralidad
ay nagsimula nang kumalat sa mga piling grupo sa social media at sa mga usap-usapan sa elite circle ng Makati. Ang mga kaibigan ni Doña Remedios ay tila mga buwitreng naghihintay ng biktima, handang tukaing muli ang natitirang dangal ni Elena sa oras na tumapak siya sa ballroom. "Mami, bakit po ang ganda ninyo?" Ang tanong ni Lulu isang gabi bago ang okasyon, habang pinagmamasdan ng kanyang ina na nagsusukat ng mga sapatos. "Para po kayong prinsesa sa kwento." Yumakap si Elena sa anak. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pag-asang muling maibibigay ang magandang buhay para sa bata. "Gusto ko lang na ipagmalaki mo si Mami Lulu, na kahit anong mangyari, hindi tayo basta-basta susuko." Dumating ang gabi ng charity ball. Ang Manila Hotel ay nagniningning sa mga ilaw at mga marangyang sasakyan. Sa loob, si Garrett at ang kanyang bagong fiancé na si Chloe ay naglalakad ng may mataas na noo. Kasunod si Doña Remedios na tila isang reynang nagmamando sa kanyang teritoryo. Panakanaka silang tumitigil para bumulong sa kanilang mga kakilala, nagtatanim ng mga binhi ng pagdududa laban kay Elena. "Narinig niyo ba? Baka sumulpot ang ex-wife ni Garrett ngayong gabi para gumawa ng eksena." Kawawa naman ang bata. Lumalaki sa piling ng isang inang tila nawawala na sa katinuan. Ang malakas na bulong ni Chloe na sadyang ipinarinig sa mga reporter sa paligid. Eksaktong 9:00 ng gabi, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ang ingay ng mga tawanan at tunog ng mga basong nagtatama ay biglang huminto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid nang pumasok si Julian Alcantara at sa kanyang braso ay nakakapit ang isang babaeng tila hindi kabilang sa mundong iyon dahil sa kanyang taglay na ningning at katahimikan ng loob. Si Elena. Nakagown siya ng itim, simple pero elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mukhang hindi nakakikitaan ng takot. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay may bigat ng katarungan. Mula sa malayo, nakita ni Elena ang mukha ni Garrett na unti-unting nawawalan ng kulay. Ang baso ng champagne na hawak nito ay bahagyang nanginig, sapat na para tumapon ang ilang patak sa kanyang mamahaling suit. Ngunit sa likod ng gulat ni Garrett, ang mga mata ni Doña Remedios ay naningkit at isang senyas ang ibinigay niya sa isang lalaking nasa gilid, isang reporter na may hawak na mikropono, handang ilabas ang sikreto na kanilang inihanda para sa sandaling ito. Ang tagumpay ba ni Elena ay magtatapos bago pa man ito magsimula? Isang lihim na dokumento tungkol sa kanyang pagstay sa ospital kasama si Lulu ang nakahandang ilabas, na nagpaparatang na siya ay hindi matatag ang pag-iisip dahil sa depresyon. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera ay tila mga matatalim na saksak ng liwanag sa mga mata ni Elena. Ang bulong ng karamihan ay parang isang marahas na hanging dumarating bago ang bagyo, puno ng panunuya, pangungutya at pag-aalinlangan. Sa gitna ng marangyang ballroom, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa lamig ng aircon, nararamdaman ni Elena na siya ang sentro ng isang malaking entablado na ang layunin ay ang kanyang pagbagsak. "Mrs. De La Vega, isang katanungan lang po." Ang malakas na sigaw ng isang reporter na sadyang humarang sa kanilang daan ni Julian. Ang mikropono ay halos isubsob na sa mukha ni Elena. "Totoo po ba ang balitang dinala kayo sa isang charity ward kamakailan hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang mental breakdown? Totoo bang hindi nyo na kayang pangalagaan ang inyong sarili, kaya't ang inyong anak ay nagdurusa sa gutom?" Ang katahimikan sa paligid ay naging mas malalim pa sa gabi. Ang mga matatandang babaeng kasama ni Doña Remedios ay nagtakip ng kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga abaniko, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Si Garrett naman ay nakatayo sa di kalayuan, may hawak na baso ng alak, at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang tagumpay na tila ba nakuha na niya ang kanyang gusto.
Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ng reporter ay parang mga latay sa kanyang likuran. Naalala niya ang bawat gabi sa Reels, ang bawat barya na binilang niya para sa gamot ni Lulu, at ang bawat panlalait na ibinato sa kanya. Ang pader ng kanyang katatagan ay tila unting nagkakaroon ng mga bitak. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang baywang. Hinila siya ni Julian nang bahagya palapit sa kanya, isang protektibong kilos na nagsilbing anchor ni Elena sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang katapangan ng isang ina na magtrabaho kahit bilang tagalinis upang iligtas ang kanyang anak ay hindi kailanman magiging tanda ng kahinaan ng isip. Ang boses ni Julian ay pumailan lang, matatag at puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa pinakamaingay na bulungan. Ang tunay na may problema sa isip ay ang amang nagpapakasasa sa karangyaan habang ang sarili niyang dugo at laman ay naghihingalo sa isang pampublikong ospital dahil sa kawalan ng suporta. Tumingin si Julian ng diretso kay Garrett na tila ba bawat salita niya ay isang palaso na tumatama sa dibdib nito. Kung gusto niyo ng balita, bakit hindi niyo itanong kay Mr. De La Vega kung saan napunta ang milyon-milyong dolyar na itinatago niya sa ilalim ng pangalan ng kanyang ina habang nagdedeklara siya ng pagkabangkarote sa korte ng pamilya? Sa gitna ng kahihihiyan, hindi naging malupit si Elena. Tumingin lamang siya kay Garrett ng may malalim na awa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking nawalan na ng dangal kapalit ng salapi. Inayos ni Elena ang kanyang sarili, itinaas ang kanyang noo, at sa harap ng lahat, marahan niyang pinunasan ang isang maliit na butil ng pawis sa noo ni Julian gamit ang kanyang panyong may burda. Isang simpleng kilos ng pag-ibig at katapatan na mas malakas pa sa anumang hiyaw ng reporter. Huwag kang maniwala sa kanya, Julian. Ang biglang sigaw ni Doña Remedios habang sumusugod palapit ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang babaeng iyan ay isang mahusay na artista. Ginagamit ka lang niya para makabalik sa amin. Garrett, gawin mo ang nararapat. Humakbang si Garrett palapit. Pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng isang mapanuring ngisi. Magsalita ka lang, Alcantara. Pero huli na ang lahat. Kaninong umaga ko lang inihain ang formal na petisyon sa korte para sa custody ni Lulu. At sa tulong ng mga medical records na hawak namin, sisiguraduhin kong bukas na bukas din, kukunin ng mga social workers ang anak ko mula sa maruming butas na tinutuluyan niyo. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumigaw sa takot. Alam niyang kayang gawin yun ni Garrett. Alam niyang sa mundo ng mga makapangyarihan, ang katotohanan ay madalas na natatabunan ng pilak. Hindi mo magagawa yon, Garrett. Bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng pait. Watch me, Elena. At ikaw, Alcantara, maghanda ka. Dahil kapag nalaman ng board of directors mo na ang karelasyon mo ay isang inang may sakit sa isip at sangkot sa isang iskandalo, tingnan natin kung hanggang kailan mo siya kayang protektahan. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang umalingaw-ngaw ng mabitawan ni Chloe, ang fiancé ni Garrett, ang kanyang inumin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking screen sa gitna ng ballroom na biglang bumukas ng walang babala. Isang video ang nagsimulang mag-play, hindi tungkol kay Elena, kundi isang lihim na record ng usapan ni Garrett at ng kanilang abogado tungkol sa pagpeke ng mga pirma sa divorce papers. Ang mukha ni Garrett ay naging kasing puti ng papel. Ang bawat mata sa ballroom ay lumipat mula kay Elena patungo sa screen at pabalik sa nanginginig na si Garrett. Ngunit bago pa man matapos ang video, isang hindi inaasahang tunog ang pumutok sa paligid. Isang malakas na alarm mula sa telepono ng bawat taong naroroon. Isang emergency news alert ang lumabas. De La Vega Holdings, iniimbestigahan para sa bilyon-bilyong tax evasion at money laundering. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakauniporme ng pulis
ang pumasok sa ballroom at lumakad ng diretso patungo kay Garrett. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas ng pinto. "Mommy, Mommy!" Si Lulu. Ang bata ay tumatakbo patungo sa loob ng ballroom, umiiyak, at sa likod niya ay isang social worker na may hawak na utos ng pag-aresto para sa pansamantalang kustodya. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang bata ay may hawak na isang maliit na bag na puno ng mga dokumentong mukhang galing sa tagong safe ni Garrett. "Saan mo nakuha yan, Lulu?" Ang tanong ni Garrett. Ang boses ay puno ng takot at pagbabanta. Ang cliffhanger. Habang inaabot ni Lulu ang bag kay Elena, isang lalaking nakatago sa anino ng kurtina ang biglang lumabas at mabilis na hinablot ang bata. Tinutukan ito ng isang bagay na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw habang ang lahat ay sumisigaw sa takot. "Bitawan mo ang bata o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa gusaling ito." Ang boses ni Julian ay hindi na ang malumanay na tono ng isang negosyante. Ito ay naging isang madilim na dagundong na nagpatahimik maging sa pinakamaliit na kaluskos sa loob ng ballroom. Ang bawat mata ay nakatutok sa lalaking nakasuot ng uniforme ng driver. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Lulu. Ang kumikinang na bagay sa kanyang kamay ay isang matalim na letter opener na kinuha mula sa buffet table at ang dulo nito ay mapanganib na malapit sa pisngi ng bata. "Wala na akong pakialam." Ang sigaw ng lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. "Pinangakuan ako ni Garrett ng pera para itago ang mga papeles na yan. Ngayong lulubog na siya. Sino nang magbabayad sa akin? Sino nang magpapakain sa pamilya ko?" Naramdaman ni Elena ang paghinto ng takbo ng kanyang dugo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na hampas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang lahat ng marangyang dekorasyon sa paligid, ang mga gintong kurtina, ang mga kristal na baso, ang mga mamahaling alahas ng mga bisita ay biglang nawalan ng kulay. Ang tanging nakikita niya ay ang nanlalaking mga mata ni Lulu na puno ng luha at hindi maingay na paghingi ng saklolo. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly at ang lamig ng aircon ay naging kasing talim ng yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumugod, pero ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay parang nakakadena sa sahig dahil sa tindi ng takot. "Sige, saktan mo siya. Ipakita mo sa lahat kung gaano ka kaduwag." Ang biglang hamon ni Elena. Ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng katahimikan. Nanginginig pero puno ng isang uri ng tapang na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. "Pero tandaan mo ito, kapag may nangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi ka makakarating sa kulungan. Ako mismo ang kukuha ng buhay mo." Humakbang si Elena palapit. Unti-unti, bawat sulyap niya ay nakatuon sa mata ng lalaki. "Ibigay mo sa akin ang anak ko. Sa akin ka galit, di ba? Ako ang dahilan kung bakit nasira ang plano niyo. Kunin mo ako, pero bitawan mo si Lulu." Sa sandaling iyon, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa bawat galaw ni Elena. Ang nabuo nang lumuhod siya sa malamig na marmol na sahig. Dahan-dahan, inilalantad ang kanyang sarili sa panganib habang ang kanyang mga kamay ay nakabukas. Hindi siya ang reyna ng ballroom sa sandaling iyon. Siya ay isang sugatang leon na handang magsakripisyo para sa kanyang kuting. Habang nalilibang ang lalaki sa pakiusap ni Elena, mabilis na sumenya si Julian sa kanyang security team na nakatago sa likod ng mga pillar. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang driver, isang mabilis na pagdaluhong ang naganap. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na katawan sa sahig ay umalingawungaw. Kasunod, ang pagkakalansing ng letter opener na tumama sa semento. "Mami!" Ang hiyaw ni Lulu
habang mabilis na tumatakbo patungo sa yakap ni Elena. Niyakap ni Elena ang anak ng napakahigpit. Tila ba gusto niyang ipasok muli ang bata sa loob ng kanyang katawan upang protektahan ito sa lahat ng panganib. Ang kanyang mga hikbi ay malalim, basag, at puno ng pasasalamat. Ang bawat patak ng kanyang luha sa balikat ng bata ay tila naghuhugas sa lahat ng pait na naranasan niya nitong mga nakaraang linggo. Wala siyang pakialam sa mga kamera na kumukuha ng litrato sa kanila. Wala siyang pakialam sa mga bulungan ng mga sosyalada sa paligid. Ang tanging mahalaga ay ang init ng katawan ng kanyang anak. Sa kabilang dulo ng silid, ang mga pulis ay pinalibutan na si Garrett at ang kanyang abogado. Ang mukha ni Garrett ay walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang anak. Ang tanging makikita roon ay ang takot para sa sarili niyang kinabukasan. Habang kinakabitan siya ng posas, ang tunog ng bakal na naglalapat ay parang isang pinal na hatol sa kanyang mga kasalanan. "Hindi pa ito tapos, Elena!" Ang sigaw ni Doña Remedios habang kinakaladkad din palabas ng mga otoridad dahil sa pakikipagsabwatan sa money laundering. "Babawiin namin ang lahat. Hinding-hindi ka magiging isa sa amin." Tumingin si Elena sa kanyang dating biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot o galit. Isang malalim na awa ang bumalot sa kanya para sa isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang kanyang kasamaan. Dahan-dahang lumapit si Julian sa mag-ina. Lumuhod din siya sa tabi nila at ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Elena. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay puno ng pangako. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang anino ang muling humarang. Ang social worker na kanina pa nakamasid sa lahat ng nangyari ay lumapit dala ang mga papeles. "Mrs. De La Vega, kailangan po nating dalhin si Lulu sa isang pasilidad para sa tamang evaluation pagkatapos ng trauma na ito." Ayon sa utos ng korte na inihain ni Mr. De La Vega kaninang umaga, pansamantala po siyang nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno hanggang sa mapatunayan ang inyong kakayahang pinansyal. Pero sapat na ang ebidensya na hindi siya ligtas sa ama niya. Ang protesta ni Julian, ang boses ay puno ng frustration. "Kailangan pa rin po ng proseso, sir," ang malungkot na tugon ng social worker. Habang inilalayo si Lulu mula sa kanya, ang bawat hakbang ng bata ay parang pagpunit sa kaluluwa ni Elena. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, huminto si Garrett sa tapat ni Elena habang binabantayan ng mga pulis. May isang nakapangingilabot na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngangising nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging masama. "Akala mo ba ay si Julian ang tagapagligtas mo?" Ang mahinang bulong ni Garrett sa tainga ni Elena. Sapat na para marinig lamang nito. Itanong mo sa kanya kung ano ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang asawa niya 10 taon na ang nakalilipas. Itanong mo sa kanya kung sino ang tunay na dahilan kung bakit nawalan ka ng lahat bago mo pa man ako makilala. Ang cliffhanger. Ang bawat salita ni Garrett ay parang isang bagong uri ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Elena. Tumingin siya kay Julian na sa sandaling iyon ay may bakas ng matinding pagkagulantang at takot sa kanyang mga mata nang marinig ang bulong ni Garrett. Mayroon bang itinatagong lihim ang lalaking nagligtas sa kanya? At kung ang kanyang tagapagligtas ay bahagi rin ng kanyang pagkawasak, sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan? Hanggang kailan kailangang magbayad ang inosente para sa kasalanan ng mga gahaman? Huwag mong bitawan ang isang pangakong binuo mo sa ibabaw ng mga lihim na hindi ko alam, Julian. Ang boses ni Elena ay parang isang matalim na piraso ng basag na kristal, malamig, nanginginig, at puno ng panganib. Nakaupo sila sa loob ng marangyang sasakyan ni Julian habang binabaybay ang tahimik na kalsada pabalik sa lungsod. Ang liwanag ng mga poste sa daan ay tila mga aninong mabilis na dumadaan sa kanilang mga mukha. Ngunit ang kadilimang namamagitan sa kanila ay tila hindi na kayang pawiin ng anumang ilaw.
Sariwa pa sa isipan ni Elena ang bawat kataga ni Garrett. Ang bawat salita ay parang isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ginagawang abo ang lahat ng pagtitiwalang ipinunla niya kay Julian. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na wala ng hawak na anak, mga kamay na tila marumi dahil sa mga katotohanang hindi pa niya ganap na nauunawaan. Elena, huwag kang makinig sa mga huling hirit ng isang taong wala nang matatalo, kundi ang kanyang sarili. Ang marahang tugon ni Julian, ang kanyang boses, ay tila may halong pagmamakaawa. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Elena, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Julian sa mundo ng negosyo. Bakit ka natigilan, Julian? Noong binanggit niya ang tungkol sa asawa mo, 10 taon na ang nakalilipas, nakita ko ang takot sa mga mata mo. Hindi iyon ang tingin ng isang taong walang itinatago. Wika ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinipigilan ang muling pagpatak ng luha. Sino ba talaga ako sa buhay mo? Isang assistant? Isang misyon? O isang paraan para mapatahimik mo ang iyong konsensya? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas lalong mabigat. Tanging ang mahinang tunog ng gulong sa semento ang maririnig. Ang nabuo ng mapansin ni Elena, ang maliit na lamat sa bintana ng sasakyan, isang paalala na kahit ang pinakamatibay at pinakamahal na bagay ay maaaring masira sa isang maling pagkakataon. Tulad ng kanyang buhay, tulad ng kanyang puso. 10 taon na ang nakalilipas bago ako naging kung sino ako ngayon. May isang maliit na kumpanya akong gustong makuha para mapalago ang imperyo ko. Ang pag-amin ni Julian, ang boses ay naging paos. Ang kumpanyang iyon ay pagmamay-ari ng tatay mo, Elena. Hindi ko alam na ang pagsakop ko sa negosyo niya ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak, ng kanyang pagkakasakit, at ang dahilan kung bakit napilitan kang pakasalan si Garrett para lamang isalba ang natitirang dangal ng pamilya niyo. Napasinghap si Elena. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mag-lock sa isa't isa. Ang lahat ng hirap niya kay Garrett, ang lahat ng pangungutya ni Doña Remedios, ang lahat ng pagsasakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay nag-ugat sa isang deal na si Julian ang arkitekto. Ang lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng ulan ay ang parehong lalaking nagtulak sa kanya sa kailaliman ng bangin noon pa man. Nalaman ko lang ang lahat nang makita ko ang pangalan mo sa mga dokumento ni Garrett. Pagpapatuloy ni Julian, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Hinanap kita, Elena, hindi dahil gusto kitang gamitin, kundi dahil gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Ang pagligtas ko sa iyo sa elevator, hindi iyon plano, pero ang pagkuha sa iyo bilang assistant, yun ang tanging paraan na alam ko para mabayaran ang utang ko sa tatay mo. Utang? Ang buhay ko, ang naging pambayad mo sa utang na yan, Julian. Ang sigaw ni Elena, ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. 10 taon akong naging alila. 10 taon akong inapi. At ngayon, sasabihin mo sa akin na bahagi ka rin ng lahat ng ito. Bago pa man makasagot si Julian, ang kanyang telepono ay tumunog ng paulit-ulit. Isang emergency alert mula sa social worker na kumuha kay Lulu. Nang sagutin ito ni Julian at ilagay sa speaker, ang boses ni Aling Rosa na humihikbi ang bumungad sa kanila. Elena, Elena, nakuha ni Doña Remedios ang kustodya ni Lulu sa loob ng isang gabi. Ginamit nila ang mga koneksyon nila sa korte bago pa man sila tuluyang maikulong. Ngayon, isinasakay na si Lulu sa isang pribadong eroplano patungong ibang bansa. Hindi natin sila mahahabol. Ang mundo ni Elena ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang paghihiganti, ang pera, ang katotohanan tungkol kay Julian, lahat ay nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga
ay ang kanyang anak na muling kinukuha sa kanya ng mga taong walang kaluluwa. Iligtas mo ang anak ko, Julian, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at isang huling bahid ng pagtitiwala na pilit niyang pinupulot mula sa mga guho. Kung totoo ang sinasabi mong gusto mong magbayad, iligtas mo si Lulu. At kapag ligtas na siya, hinding-hindi na muling magtatagpo ang ating mga landas. Ang cliffhanger. Habang humahaharurot ang sasakyan ni Julian patungo sa paliparan, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang pumalibot sa kanila. Ngunit hindi para tulungan sila, kundi para harangin ang kanilang daan. Isang opisyal ang bumaba at itinutok ang baril sa sasakyan ni Julian. Julian Alcantara, may utos kaming arestuhin ka para sa kasong complicity sa fraud ni Garrett de la Vega. Lumabas ka nang nakataas ang mga kamay. Napatingin si Elena kay Julian. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakikilabot na katahimikan. Kung aarestuhin si Julian, sino na ang magliligtas kay Lulu? Sino na ang tatapos sa laban na ito? Huwag kang tumingin sa mga kamay kong may posas, Elena. Tumingin ka sa langit. Dahil nandoon ang tanging kayamanan natin. Ang tinig ni Julian ay parang isang marahang bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Habang ang malamig na bakal ng posas ay humahapit sa kanyang mga pulso, hindi ang sariling kaligtasan ng bakas sa kanyang mga mata, kundi ang kaligtasan ng batang kasalukuyang inilalayo sa kanila. Ang bawat pihit ng susi sa loob ng kandado ay lumikha ng isang matunog na mekanikal na tunog na tila huling hatol sa kanilang pag-asa. Nakatayo si Elena sa gitna ng kalsada. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa hangin at ang kanyang itim na gown ay may bahid na ng putik mula sa gilid ng kalsada. Tinitigan niya si Julian, ang lalaking nagwasak sa kanyang nakaraan, ngunit nagbigay ng kulay sa kanyang kasalukuyan. Ang pagtataksil at ang pangangailangan ay nagbubuno sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit nang marinig niya ang malakas na dagundong ng makina ng isang eroplano sa di kalayuan, ang lahat ng galit niya kay Julian ay pansamantalang natunaw. Julian, hindi ko kaya ito ng mag-isa. Ang hikbi ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Kaya mo, Elena, dahil ikaw ang nanay ni Lulu. Tugon ni Julian bago siya tuluyang isinakay ng mga pulis sa loob ng patrol car. Hanapin mo si Attorney Ramos. Sabihin mo ang pangalan ng Project Phoenix. Siya ang bahala sa iyo. Habang papalayo ang sasakyan ng pulis, naiwan si Elena sa gitna ng kawalan. Ngunit sa halip na bumagsak, may isang uri ng malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang naiwang telepono ni Julian sa sahig ng sasakyan. Alam niyang wala siyang oras. Ang bawat segundo ay katumbas ng bawat kilometrong ilalayo ni Lulu sa kanya. Mabilis na nagpara ng taxi si Elena. Sa private hangar, ngayon din, doblehin mo ang bilis. Ang utos niya sa driver, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng taxi, ang naganap ng mahanap ni Elena sa kanyang bulsa ang isang maliit at gusot na drawing ni Lulu, isang larawan nilang dalawa na may hawak na bulaklak. Hinaplos ni Elena ang papel at sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng anak na tila nagbibigay sa kanya ng lakas ng 1,000 sundalo. Hindi siya papayag na ang huling alaala ni Lulu sa kanya ay ang takot sa ballroom. Pagdating sa hangar, ang paligid ay balot ng matatayog na bakod at mahigpit na seguridad. Mula sa malayo, nakita ni Elena ang isang pribadong jet na unti nang gumagalaw sa runway. Ang mga ilaw nito ay kumikislap sa gitna ng kadiliman, tila mapanuyang mga mata na kumukurap sa kanya. Sa pintuan ng hangar, nakatayo si Garrett. Wala na siyang suot na posas, isang malinaw na palatandaan na ginamit niya ang kanyang huling baraha upang makalaya pansamantala. Kasama niya si Chloe
na nakatingin kay Elena nang may halong pagkaawa at pangungutya. "You're late, Elena," ang sabi ni Garrett. Ang kanyang boses ay puno ng nakadidiring tagumpay. Nakaalis na ang eroplano, kasama ni Mama si Lulu patungong Spain. Doon siya lalaki, malayo sa isang inang walang pera at sa isang amang nasa likod ng rehas. "Hayop ka, Garrett! Anak mo rin siya!" Ang sigaw ni Elena. Susugod sana siya, ngunit hinarang siya ng 2 security guard. "Anak ko siya. Kaya ibibigay ko sa kanya ang mundong hindi mo kailanman maibibigay." Ang tugon ni Garrett habang dahan-dahang sumasakay sa isa pang sasakyan. "Huwag mo nang subukang habulin kami. You have nothing. No Julian, no Lulu, no dignity. You are back to being the maid we kicked out in the rain." Habang humaharurot palayo ang sasakyan ni Garrett, napatingin si Elena sa langit. Ang eroplano ay isa na lamang maliit na tuldok ng liwanag sa kalawakan, unti-unting nilalamon ng mga ulap. Naramdaman ni Elena ang panlalambot ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na semento ng runway. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng pag-asa, ang telepono ni Julian sa kanyang kamay ay nag-vibrate. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. "The flight has been diverted. Go to gate 4. Someone is waiting for you. RR." Ang cliffhanger. Sino ang misteryosong R? At bakit na-divert ang eroplanong kinalululanan ni Lulu? Habang tumatakbo si Elena patungo sa gate 4, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng trench coat na nakatayo sa dilim. Hawak ang isang briefcase na may selyo ng gobyerno. Ngunit nang lumingon ang lalaki, nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi ito si Attorney Ramos. Ito ay ang lalaking driver na kumuha kay Lulu sa ballroom kanina. Ang lalaking akala niya ay kasabwat ni Garrett. Bakit siya narito? At kaninong panig ba talaga ang kinabibilangan niya? Ang laban para kay Lulu ay tila mas malalim at mas madugo kaysa sa inaasahan ni Elena. "Huwag kang sisigaw, Elena. Narito ako para tapusin ang sinimula ni Julian." Ang boses ng lalaki ay hindi na ang desperadong tono ng isang kidnapper, kundi isang malamig at kalkuladong tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng isang lihim na operasyon. Ang bawat salita niya ay sinasabayan ng marahang pagbukas ng isang tablet na nagpapakita ng isang mapa, isang kumikislap na pulang tuldok sa gitna ng karagatan na unti-unting bumabalik patungo sa kalupaan. Nakatayo si Elena sa harap ng lalaking kanina lang ay itinuturing niyang pinakamalaking banta sa buhay ng kanyang anak. Ang hangin sa labas ng gate 4 ay may amoy ng jet fuel at tuyong damo, isang pamilyar na amoy ng pag-alis. Pero sa pagkakataong ito ay amoy ng pagbabalik. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Hindi malaman kung dapat bang magtiwala o tumakbo palayo. "Sino ka ba talaga? Bakit mo hawak ang telepono ni Julian?" Ang tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng panginginig habang pinagmamasdan ang tablet. "Ang pangalan ko ay Raul. Hindi ako driver ni Garrett. Ako ang Project Phoenix ni Julian." Ang maikling paliwanag ng lalaki habang mabilis na naglalakad patungo sa isang itim na van na nakaparada sa dilim. Ang pag-aresto kay Julian kanina ay bahagi ng plano para palutangin si Garrett. Alam naming susubukan niyang itakas ang bata sa oras na akalain niyang wala na ang tanging humaharang sa kanya. Ang eroplanong kinalululanan ni Lulu ay na-divert dahil sa isang security threat na kami mismo ang nag-ulat sa Aviation Authority. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lula. Ang lahat ng nangyayari ay tila isang mabilis na pelikula kung saan siya ang bida pero wala siyang hawak na script. Ang naganap ng hawakan ni Raul ang balikat ni Elena upang alalayan itong sumakay sa sasakyan. Sa kabila ng panganib, naramdaman ni Elena ang isang uri ng proteksyon na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Garrett. Hindi siya mag-isa.
May mga taong nakikipaglaban kasama niya sa dilim. Nasaan ang anak ko? Ang tanging tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang tuldok sa screen. Lalapag ang eroplano sa Clark sa loob ng 20 minuto. Doon natin sila sasalubungin kasama ang mga tunay na otoridad. Tugon ni Raul habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan. Ang tunog ng pagpaharurot ng gulong sa semento ay tila isang hudyat ng huling laban. Habang binabaybay nila ang highway, ipinaliwanag ni Raul ang lahat. Si Julian ay matagal nang nag-iipon ng ebidensya, hindi lang laban sa korupsyon ni Garrett, kundi pati na rin sa mga ilegal na transaksyon ni Doña Remedios sa ibang bansa. Ang Project Phoenix ay ang muling pagkabuhay ng dangal ni Elena at ang pagtatapos ng imperyo ng mga De La Vega. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, isang malakas na tunog ng static ang narinig mula sa radyo ni Raul. Isang boses ang pumailan lang, puno ng kaba. "Sir, may problema. Nalaman ni Garrett ang tungkol sa diversion. Hindi siya tumakas patungong airport. Papunta siya ngayon sa Clark gamit ang isang chopper. Mauna siya sa atin doon." Naramdaman ni Elena ang muling paglamig ng kanyang mga kamay. Si Garrett ay tila isang sugatang hayop na mas lalong nagiging mapanganib habang nasusukol. Kung maunang makarating si Garrett sa Clark, maaaring gamitin niya si Lulu bilang isang human shield o, mas malala pa, itakas ang bata gamit ang sarili niyang paraan bago pa man dumating ang mga pulis. "Julian, kailangan natin si Julian," bulong ni Elena. Ang kanyang isip ay bumabalik sa lalaking nasa loob ng kulungan. Wala na si Julian sa selda, Elena. Pinalaya na siya dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa tulong ng mga ebidensyang ikaw mismo ang nakahanap sa safe ni Garrett. Ani Raul, sasalubong siya sa atin sa Clark. Pagdating nila sa perimeter ng Clark Airport, ang kadiliman ay binabasag ng mga dambuhalang floodlights. Mula sa kalangitan, narinig ni Elena ang payak na tunog ng umiikot na ilis ng isang helicopter. Kasabay nito, ang gulong ng pribadong jet ni Garrett ay humalik na sa runway. Lumilikha ng isang mahabang usok at tunog ng pagpreno ng bakal. Tumakbo si Elena ng mabilis hanggat kaya ng kanyang mga binti, hindi alintana ang sakit ng kanyang mga paa sa loob ng mamahaling sapatos. Sa malayo, nakita niya ang pintuan ng eroplano na bumukas. Lumabas si Doña Remedios. Hila-hila ang isang maliit na batang nakasuot ng pink na jacket, si Lulu. Ang bata ay nagpupumiglas. Ang kanyang mga sigaw ay nilalamon ng ingay ng mga makina sa paligid. "Lulu!" Ang hiyaw ni Elena. Ang boses ay puno ng pait at pag-asa. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang helicopter ni Garrett ay nagsimulang bumaba sa gitna mismo ng runway, humaharang sa pagitan ni Elena at ng kanyang anak. Ang malakas na hangin mula sa ilis ay nagpatilapon sa buhok ni Elena, tila isang marahas na kamay na pilit siyang itinutulak pabalik. Mula sa loob ng helicopter, lumabas si Garrett. May hawak na isang bagay na itim at mabigat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At sa likod niya ay ang apoy mula sa exhaust ng eroplano na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila nagmumula sa impyerno. Ang cliffhanger. Itinutok ni Garrett ang kanyang baril hindi kay Elena, kundi sa tangke ng gasolina ng pribadong jet kung saan nakatayo si Doña Remedios at si Lulu. Isang nakakatakot na desisyon ang mababakas sa kanyang mukha. Isang desisyong nagsasabing kung hindi mapupunta sa kanya ang lahat, walang sino man ang makakakuha nito, kahit pa ang sarili niyang ina at anak. Isang hakbang pa, Elena, at sisiguraduhin kong magliliyab ang gabing ito kasama ang lahat ng mahal mo. Pumili ka, Elena. Ang hustisyang uhaw na uhaw mong makuha o ang buhay ng anak mo na ngayon ay nakasalalay sa isang pindot ko lang ng gatilyo. Ang boses ni Garrett ay nilalamon ng marahas na hangin mula sa umiikot na ilis ng helicopter. Ngunit ang bawat salita niya ay tumagos sa pandinig ni Elena na tila isang sumpa. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng runway. Ang anino niya ay humahaba sa ilalim ng dambuhalang mga floodlight ng airport.
Ang baril sa kanyang kamay ay nakaturo ng diretso sa tangke ng gasolina ng pribadong jet, kung saan sa loob nito ay maririnig ang mahinang katok ni Lulu sa bintana. Humihingi ng saklolo sa gitna ng takot. Naramdaman ni Elena ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila dumaraloy pa itaas. Ginagawang yelo ang kanyang mga ugat. Sa bawat pag-ikot ng ilis ng helicopter, ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Pilit siyang itinutulak palayo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa munting kamay ni Lulu na nakadikit sa salamin ng eroplano. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay parang isang marahas na dagok sa kanyang dibdib, puno ng pagsisisi na sana ay hindi na lang niya hinabol ang yaman. Sana ay hindi na lang niya hinangad ang katarungan kung ang kapalit ay ang hininga ng kanyang anak. Garrett, wag. Nakikiusap ako. Kunin mo na ang lahat. Kunin mo ang pera, ang kumpanya, pati ang buhay ko. Huwag mo lang saktan si Lulu. Ang hiyaw ni Elena. Ang kanyang boses ay basag at nilalamon ng ingay ng makina. Humakbang siya palapit. Hindi alintana ang panganib. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng desperasyon ng isang inang handang maging kalasag para sa kanyang anak. Huli na ang lahat para sa pakiusap, Elena. Sinira mo ako. Pinahiya mo ako sa harap ng mundong binuo ko. Ang sagot ni Garrett, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang hayop na nasusukol sa isang madilim na sulok. Kung hindi ako ang magmamay-ari sa inyo, walang sino mang makakakuha sa inyo. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na bulto ng tao ang mabilis na lumitaw mula sa likod ng mga container ng cargo. Si Julian. Ang kanyang suot na suit ay gusot na at may bahid ng dumi mula sa kulungan. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na folder, ang Project Phoenix. Ibababa mo ang baril na yan, Garrett? O sisiguraduhin kong ang lahat ng transaksyong ginawa mo sa Remedios Trust ay makakarating sa Interpol sa loob ng 5 segundo? Ang sigaw ni Julian. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa tabi ni Elena, naramdaman ni Elena ang pagdampi ng daliri ni Julian sa kanyang palad. Isang mabilis at tahimik na pagpiga na tila nagsasabing, andito ako. Sa kabila ng katotohanang si Julian, ang arkitekto ng kanyang pagbagsak noon, naramdaman ni Elena na ito na ang huling yugto ng kanilang pagbabayad sala. Ang init ng kamay ni Julian ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pag-asa. Napalingon si Garrett kay Julian. Ang kanyang atensyon ay pansamantalang nahati. Sa loob ng eroplano, nakita ni Doña Remedios ang pagkakataon. Sinubukan niyang itulak ang pinto ng eroplano upang makalabas. Ngunit ang bigat ng pinto at ang lakas ng hangin ay nagpahirap sa kanya. Garrett, anak ko, itigil mo ito. Mamamatay tayo rito. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay puno na ng tunay na takot. Malayo sa mapang-aping anyo na ipinakita niya kay Elena noon. Ngunit tila wala na sa katinoan si Garrett. Ang kanyang daliri ay nagsimula nang humigpit sa gatilyo. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa ingay ng paligid. Patawad, Elena. Pero sa kwentong ito, walang ligtas. Ang huling bulong ni Garrett. Sa isang iglap, habang bumubelo si Garrett na magpaputok, isang mabilis na liwanag mula sa gilid ng runway ang tumama sa kanyang mga mata. Ang headlight ng isang humaharurot na patrol car. Sa pagkagulat ng lalaki, ang unang putok ng baril ay kumawala. Ngunit hindi ito tumama sa tangke ng gasolina. Sa halip, ang bala ay tumama sa bakal na hagdan ng eroplano na lumikha ng mga sparking na tila maliliit na apoy na sumasayaw sa dilim. Ang cliffhanger. Sa gitna ng pagkagulantang, mabilis na sumugod si Elena patungo sa pinto ng eroplano. Ngunit isang malakas na pagsabog mula sa likurang bahagi ng helicopter ni Garrett ang yumanig sa buong runway.
Ang helicopter ay nagsimulang mawalan ng balanse at dahan-dahang tumagilid patungo sa kinaroroonan ni na Elena at Lulu. Isang dambuhalang anino ng nagbabagang bakal ang anunsyo ng paparating na trahedya. Sino ang masasagip at sino ang mananatili sa gitna ng naglalagablab na apoy? Ang init ng apoy ay agad na dumapo sa balat ni Elena, isang nakapapawing hiningang bugso ng init na tila gustong tumupok sa lahat ng kanyang pag-asa. Ang hangin ay biglang napuno ng isang dambuhalang ugong ng pagputok ng bakal at naglalagablab na gasul mula sa helicopter ni Garrett. Ang dambuhalang elis nito, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at bilis, ay tila naging isang higanting itim na talim na humahampas sa semento ng runway. Lumilikha ng mga spark na kasing liwanag ng mga bituin bago ito tuluyang tumagilid. Elena, dapa. Ang sigaw ni Julian habang mabilis itong sumugod at binalot ang katawan ni Elena ng sarili niyang katawan. Ang tunog ng pagbagsak ng mabibigat na piraso ng bakal sa paligid nila ay parang mga yabag ng isang higanting naninira ng lahat ng madadaanan. Naramdaman ni Elena ang bigat ni Julian sa kanyang likuran, ang proteksyon na ibinibigay nito sa kanya sa gitna ng nagbabagang panganib. Ngunit sa gitna ng usok at apoy, ang tanging nakikita ni Elena ay ang pintuan ng eroplano na bahagyang nakabukas. Lulu, ang anak ko. Ang tanging naisatinig ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Sa isang hindi inaasahang lakas, nakawala siya mula sa yakap ni Julian at gumapang sa mainit na semento patungo sa jet na kasalukuyan ding nayayanig dahil sa pagsabog. Nakita niya si Doña Remedios na nakaluhod sa pintuan ng eroplano. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang marangyang alahas ay tila mga walang silbing piraso ng bato sa gitna ng trahedya. Ang matanda ay paralisado sa takot, hindi magawang kumilos habang ang apoy ay papalapit sa kanila. Sa likod niya, si Lulu ay umiiyak. Ang maliit niyang mukha ay basa ng luha habang nakahawak sa laylayan ng damit ng kanyang lola. Mabilis na umakyat si Elena sa hagdan ng eroplano. Hindi niya naramdaman ang paso sa kanyang mga kamay habang hinahawakan ng mainit na bakal. Lulu, halika rito. Kay mami ka lang tumingin. Ang hiyaw niya. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Elena ang kanyang anak mula sa loob. Binuhat ito ng napakahigpit at tumalon palayo sa eroplano bago pa man tuluyang kumalat ang apoy sa kinaroroonan nito. Sinalubong sila ni Julian sa damuhanan sa gilid ng runway. Doon, sa ilalim ng madilim na langit na nababahiran ng kulay kahel na apoy. Ibinaba ni Elena si Lulu at mabilis na tiningnan ang bawat bahagi ng katawan ng anak upang matiyak na walang galos. Nang masiguro niyang ligtas ang bata, napaupo si Elena sa damuhan, nanginginig ang buong katawan at niyakap si Lulu kasama si Julian. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagbigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isang pamilyang binuo ng sakit, ngunit pinatibay ng katotohanan. Sa di kalayuan, ang mga otoridad ay mabilis na kumilos. Nakita ni Elena si Garrett na kinakaladkad palabas mula sa mga guho ng kanyang helicopter. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay puno ng sugat at dugo. Wala na ang ngisi ng tagumpay. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang matinding kawalan at ang takot sa kinabukasan. Ang bawat pihit ng posas sa kanyang mga pulso ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang imperyo. Ang lahat ng ito, dahil sa isang babaeng tulad mo, ang mahinang bulong ni Garrett habang dumadaan sa tapat ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkasira. Hindi sumagot si Elena. Tiningnan niya lamang si Garrett ng may malalim na katahimikan. Hindi na niya kailangan ng mga salita para saktan ng lalaki. Ang katotohanang nakatayo siya ng may dangal habang ang lalaki ay nakalugmok sa lupa ay sapat na parusa. Samantala, si Doña Remedios ay dahan-dahang inalalayan pababa ng mga social worker at pulis. Ang kanyang katawan,
ay tila lumiit, ang kanyang awtoridad ay tuluyang naglaho. Habang isinasakay siya sa patrol car, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Elena. Sa unang pagkakataon, ang matanda ay umiwas ng tingin, isang pag-amin ng pagkatalo na mas masakit pa sa anumang kulungan. Tapos na, Elena. Wala na silang magagawa sa inyo. Bulong ni Julian habang ipinapatong ang kanyang coat sa mga balikat ni Elena. Tumango si Elena, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang katanungan pa ring naiiwan. Ang tagumpay ba ay sapat na upang burahin ang 10 taon ng pait? Ang pagpapatawad ba ay posible para sa lalaking nagligtas sa kanya? Ngunit naging bahagi rin ng kanyang pagbagsak noon. Ang cliffhanger. Habang paalis na sila sa runway, isang lalaki na nakauniporme ng kawanihan ng hustisya ang lumapit kay Elena. Inabot nito ang isang selyadong sobre na naglalaman ng huling habilin ng kanyang ama. Isang dokumentong itinatago ni Garrett sa loob ng 10 taon. Nang buksan ito ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang dokumentong yon ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang lihim na magbabago sa tingin niya kay Julian habang buhay. Julian, kailangan nating mag-usap tungkol sa tatay ko. Ang tanging nasabi ni Elena, habang ang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting sumisikat sa abot tanaw. Mahal kong Elena, sa oras na basahin mo ito, marahil ay natagpuan mo na ang lakas na matagal kong ipinagdasal para sa iyo. Ang boses ng kanyang ama ay tila naririnig ni Elena sa bawat salitang nakasulat sa lumang papel na yon. Nakaupo siya sa isang tahimik na sulok ng opisina ng kawanihan ng hustisya. Habang ang sinag ng araw sa labas ay dahan-dahang nagpapakita ng isang bagong umaga. Ang bawat letra sa dokumento ay may bahid ng panahon, ngunit ang mensahe nito ay kasing linaw ng kristal. Sa lihim na habilin ng kanyang ama, nalaman ni Elena ang katotohanang 10 taon nang itinatago ni Garrett. Hindi si Julian ang pumatay sa kumpanya ng kanyang ama. Sa halip, si Garrett ang palihim na nakipagsabwatan sa mga kaaway ng kanyang tatay upang pabilisin ang pagbagsak nito, habang si Julian ay ang tanging taong sumubok na bumili sa mga shares upang isalba ang pamilya ni Elena mula sa ganap na paghihirap. Ang tanging pagkakamali ni Julian ay ang hindi pagsasabi ng totoo dahil sa takot na lalong masaktan si Elena sa katotohanang ang lalaking pinakasalan niya ang tunay na traidor. Naramdaman ni Elena ang isang matinding pagluwag sa kanyang dibdib. Ang bawat tinik ng pagdududa na itinanim ni Garrett ay unti-unting nabunot. Pinalitan ng isang malalim na pagsisisi dahil sa pagdududa niya sa lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Pagkalipas ng ilang buwan, ang hustisya ay tuluyan ng natamo. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Garrett. Suot ang orange na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kanyang mamahaling kurbata. Wala na ang kanyang mapang-aping ngisi. Ang kanyang tanging kasama ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo at ang pagsisising huli na para sa lahat. Si Doña Remedios naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa mga ilegal na transaksyon na kanyang pinamunuan. Ang kanilang hiya o kahihiyan ay naging usap-usapan sa buong bansa. Isang babala na ang kasamaan, gaano man ito kayaman, ay hinding-hindi mananalo sa katotohanan. Isang hapon, sa dalampasigan kung saan ang tubig ay tila kumikinang na ginto sa ilalim ng papalubog na araw, naglalakad si Elena kasama si Lulu. Ang bata ay masayang tumatakbo sa buhanginan. Ang kanyang mga tawa ay mas malakas pa sa hampas ng mga alon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ng kislap ng isang batang malayang muli. Lumapit si Julian kay Elena, dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang tindig ay puno ng kapayapaan, malayo sa balisang lalaki na nakulong sa elevator noon. Elena, may isang bagay akong gustong ibigay sa iyo, bulong ni Julian habang iniaabot ang isang susi. Hindi ito susi ng isang mansyon.
Ito ang susi ng lumang bahay ng tatay mo. Nabawi ko na ito para sa'yo. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanubig sa tuwa. Hindi dahil sa halaga ng bahay, kundi dahil sa simbolismo ng pagbawi sa kanyang nakaraan at sa kanyang dangal. Ang nabuo ng hawakan ni Julian ang kanyang kamay, ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. Sa gitna ng dapit hapon, ang kanilang mga anino ay naging isa sa buhanginan. Julian, salamat sa pagtitiyaga sa akin. Salamat sa pagiging Project Phoenix ng buhay ko. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Elena. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa muling paglipad ng isang reyna. Tugon ni Julian, bago niya marahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Elena. Hinalikan ni Elena ang pisngi ng lalaki, isang halik na puno ng pangako ng bukas, isang pag-asa at patawad ang namayani sa paligid. Habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa lila patungong madilim na asul na puno ng mga bituin. Ang huling imahe ng kwento ay si Lulu na lumapit sa kanila, hinawakan ng kanilang mga kamay at sabay-sabay silang naglakad patungo sa bahay na muling naging tahanan. Ang bawat hakbang nila ay isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dolyar, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas ng isang inang hinding-hindi sumuko. Isang taon ang lumipas, mula nang ang gabing puno ng apoy at takot sa runway ng Clark ay naging mitya ng pagwawakas ng isang madilim na kabanata sa buhay ni Elena. Ngayon, ang simoy ng hangin sa balkonahe ng lumang bahay ng kanyang ama ay may dalang amoy ng mga namumukadkad na sampagwita at sariwang damo. Ang bawat sulok ng tahanang ito na dati ay puno ng alikabok at pangungulila ay nagniningning na muli sa ilalim ng liwanag ng isang mapayapang hapon. Nakatayo si Elena sa harap ng isang malaking salamin sa sala. Hindi na ang babaeng may maputlang pisngi at nanginginig na mga kamay ang nakikita niya. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay may mga matang puno ng determinasyon at labing marunong nang ngumiti ng walang halong pait. Suot niya ang isang simpleng puting bestido habang inaayos ang ilang mga dokumento para sa kanyang itinatayong foundation. Isang organisasyong naglalayong tulungan ang mga kababaihang nakakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan sa kanilang mga tahanan. Mami, tignan niyo po ang drawing ko. May bahay, may aso at 3 tayong magkakasama. Ang masayang sigaw ni Lulu habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay lumaking masigla. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay at ang kanyang mga tawa ay tila isang musikang bumabalot sa buong kabahayan. Yumuko si Elena at naggawad ng isang matamis na halik sa noo ng anak. Napakaganda, anak. Tulad ng buhay natin ngayon, bulong niya. Sa loob ng 1 taon, natutunan ni Elena ang tunay na kahulugan ng kapatawaran. Hindi niya pinatawad si Garrett dahil sa nararapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Nabalitaan niyang sa loob ng bilangguan, si Garrett ay unti-unting kinakain ng pagsisisi at pangungulila, habang si Doña Remedios ay nawalan na ng boses sa gitna ng mga taong dati ay pinamumunuan niya. Ang kanilang pagbagsak ay naging pinal, isang karma na hindi na mababawi pa ng anumang ginto. Iniisip mo na naman ba sila? Ang malambing na tanong ni Julian habang dahan-dahang lumalapit, dala ang isang maliit na buke ng mga sariwang bulaklak. Umiling si Elena at sumandal sa dibdib ni Julian. Hindi na. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating natin mula sa gabing iyon sa elevator. Ang nabuo ng paglapitin ni Julian ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga wedding ring, ay kuminang sa ilalim ng sinag ng araw. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, Elena. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon mo ng kapayapaan na hinding-hindi na nila muling mananakaw sa iyo. Nahanap na ni Elena ang kanyang. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang reyna ng kanyang sariling tadhana.
Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa muling pagkabuhay mula sa tila abo ng pagkawasak. Isang patunay na ang bawat sugat ay may dalang aral at ang bawat luha ay may kapalit na ligaya. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, ang pamilyang Alcantara ay nanatiling nakatayo ng may dangal. Ang lesson na iniwan ni Elena sa puso ng bawat nakikinig ay simple. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nang iwan sa iyo, kundi ng pagmamahal na pinili mong panatilihin sa iyong puso para sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo.